Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagnenegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa Armed Forces of the Philippines o AFP kaugnay po sa kanilang bubuuin na Space Command. Ngayon po ng aking nabanggit sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Gaya po ng aking nabanggit kanina, ngayon po ay kasama na natin sa linya ng komunikasyon ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Walang iba kundi si Colonel Francel Margaret Padilla. Colonel Francel, magandang araw po. Si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang po sa lahat ng inyong taga-subaybay. Opo. Colonel, kamakailan po ay inanunsyo mismo ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. ang inaasang pong pagbuo ng tinatawag na Space Command. Para po sa kabatiran ng ating mga tagapanood tsaka tagapakinig, ano po ba itong Space Command na ito? Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po yung magiging misyon nitong command na ito? Sir Win, foremost, ang pangunahing misyon ng magiging AFP Space Command natin ay i-develop at i-manage yung yung magiging use nitong pag-develop natin. Ang initial nito is yung pag-deploy natin ng satellites for aiding in communication, So, meron tayong mahalagang papel sa space technology, communications at innovations. At ang objective natin dito mapagsama natin itong military and civilian expertise para mas mapalakas natin yung ating national capability. So, at the onset, siyempre simulain pa lang ito, Win, So, more on the communication side of things tayo, paano natin ito ma-develop for our use and our advantage sa military capabilities natin. Opo. Colonel, ito po bang Space Command na gagawin po ng AFP o bubuuin ay masasabi nating bukod na branch of service o sangay mismo ng AFP gaya po ng Philippine Army, Philippine Navy at saka Philippine Air Force po? Hindi, Win, Sa kasalukuyan, yung binubuo natin ay isang Space Command nga. Hindi siya hiwalay na major service. So ito ay magiging isang functional command na magfo-focus sa ating space operations at capability development bilang suporta sa ating buong armed forces, Layunin nito, Win, is mapagsama-sama natin yung expertise nga at resources natin kaugnay sa space technologies para integrated yung ating magiging operations. Opo. Hindi pa po ba magiging malaking malaking mission po ito para dito sa Space Command since ito pong command na ito ay buong Pilipinas yung coverage kasi kung nababanggit po kung
natatandaan din natin at napapansin din po kasi halimbawa sa Philippine Army meron pong NOLCOM, which is yung dito sa Northern Luzon Command, meron din po dito sa West MINCOM, sa Western Mindanao Command. Hindi po ba maging malaking mission itong gagawin ng Space Command po na ito? No, katapatan nito ng mga commands din na binuo natin para maano natin, no, maharap natin itong mga contemporary modern challenges that we're facing. So kung susubaybayan naman natin yung pag-evolve ng inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, we have created the Cyber Command. No, meron tayong intelligence command ngayon, meron tayong CMO command, strategic command, no. So we're looking at all of these different aspects kung paano nga mag-evolve yung ating sandatahang lakas ng Pilipinas para harapin ang contemporary modern challenges. So with this, no, ang dito sa Space Command nga natin, i-manage natin itong space-enabled capabilities nga para masuportahan yung AFP, yung military operations, so to speak. So ang unang phase nito, magiging focus tayo sa satellite communications na napakahalaga ngayon, no, para sa secure command and control at of course intelligence sharing at reliable communications na rin ng ating mga kasundaluhan saan man bahaging ng bansa, no. So yun muna dito tayo sa phased operations. So habang din de-develop natin itong command na to, ang inaasahan natin dito is palalawakin natin, no, yung kakayahan nito para sa iba pang space-based applications. Tulad ng maritime domain awareness, meron tayong geospatial information at support dito, no. Ito yung magiging whole of nation approach natin, support sa humanitarian assistance and disaster response. So sa madaling salita, Win, ang space ay magiging force multiplier para sa Armed Forces of the Philippines. Kumbaga ginagawa muna natin, nilalagyan muna natin ng pundasyon itong Space Command na ito at paglaon po ay tsaka natin palalawakin yung magiging mission nila kapag nakapag-establish na sila ng tamang mga tauhan at the same time mga teknolohiya. Tama po? Yes, we know we're laying the groundwork and patuloy ito, tuloy-tuloy ito. At kasama na nito, no, bundled na rin ito sa ating modernization. So as we move forward, syempre phase din yung operations natin, no. Opo. Oo, para dyan. So, nababanggit nyo po kanina, Colonel, na may mga kapartner po tayo o tinitignan na magiging partner po dito. Ano-ano po ba itong mga civilian agency po na ito na magiging partner nitong Space Command na ito? Well, when ang Space Command ay bubuuhin, no, ng mga Armed Forces of the Philippines personnel na merong technical expertise at magkakaroon din tayo dyan ng specialized training sa space-related operations. So kasabay nito, mahalaga na maging whole of government itong approach natin dito. Kaya inaasahan natin, no, na Win, na ang malapit na magiging coordination natin with the Philippine Space Agency, no, yung PhilSA, at of course andyan din yung iba pang ahensya, no, na pwede nating itap for this, like yung DICT, yung DOST, no, kung ano ang pwedeng nating maging kumbaga convergence or coordination and collaboration with different agencies, gagawin natin yan, no. Along with other government agencies na may mahalagang papel, no, sa space technology, communications at innovation in general. Ang objective natin dito, mapagsama natin itong military at civilian expertise para mas mapalakas natin, no, yung ating national capability. Opo. Colonel, may nakikita po ba tayong time frame? Kasi nabanggit nyo po kanina, phases po yung magiging takbo nitong Space Command o sa pagbuo nitong Space Command. May nakikita po ba tayong time frame po para po dito sa ganap na pagbuo po rito sa Space Command? Tsaka sa ngayon po ba, may pondo po bang nakalaan po yung AFP para po dito sa Space Command na ito? Well, sa ngayon, ang Space Command ay nasa organizational development phase. So, patuloy natin, no, na binubuo yung ating organizational structure, yung doktrina natin para dyan, no, mahalaga yan, at ang ating capability requirements. Tungkol naman sa Pondo Win, no, ang capability development na ito, magiging bahagi nga siya ng ating AFP modernization program at dadaan ito, no, sa normal na government planning and of course sa budgeting process. Ang mahalaga sa ngayon, no, Win, maayos natin itong at na maitayo itong organisasyon na ito at maihanda natin yung ating mga personnel para dito. Opo.
Since Colonel, nababanggit po natin syempre mangangailangan ng AFP po ng mga karagdagang tauhan para po dito sa bagong Space Command. Nasa inyo po yung pagkakataon, Colonel, para po imbitahan yung ating mga kababayan na nais pong kumbaga gusto nilang sumali, meron silang pagnanais na sumali dito sa Space Command na to sa darating na mga panahon. Nasa inyo po yung pagkakataon, Colonel, baka maaari nyo po silang maimbitahan. Well, una, no, we are celebrating itong 10th anniversary ng arbitral win natin, no, sa United Nations Convention on the Law of the Seas. And sa paggunita natin ito, no, ipinapakita natin yung ating unity as one nation. Diyan tayo, ito pong West Philippine Sea issue is a uniting factor for all Filipinos, no. And of course, as we implement the comprehensive archipelagic defense concept, pinapalawig natin, no, yung mga bases natin, and of course yung human resource natin. So habang patuloy, no, na nagbabago yung ating security environment, kailangan din mag-evolve ang ating sandatahang lakas ng Pilipinas. So yung pagbuo natin nitong AFP Space Command ay magpapakita, no, na ang Pilipinas ay naghahanda para sa hinaharap natin. Hindi ito investment lang sa technology, kundi investment ito sa seguridad ng bawat Pilipino. And if you are keen to be part of this, no, inaanyayahan namin kayo to be part of the AFP, join us as regular officers, as enlisted personnel, or you can also be force multipliers by joining us in the capacity of becoming reserve forces. So sa tulong ng modernong teknolohiya, no, mas mapapalakas natin ang ating kakayahan sa territorial defense, sa disaster response na napakahalaga, at national security in general. So patuloy po tayo na magsisilbi, no, ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas na meron pong profesionalismo, integridad at katapatan sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po, Colonel Francel, sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw. Thank you, sir, and mabuhay po kayo. Apo. At yan po ating naging panayam kay Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita po ng Armed Forces of the Philippines, kaugnay po sa bubuing Space Command ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakaantabay sa mga aksyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan bilang paghahanda mula sa inaasahang magiging epekto ng Bagyong Inday. Para sa kabuuang detalye, narito ang ulat ni Raquel Bayan. Nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paghahanda ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan kaugnay sa banta ng Super Typhoon Inday. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, pinasisiguro ni Pangulong Marcos ang plano at kagamitan ng bawat government agencies upang mabawasan ang epekto ng posibleng pananalasa ng bagyo. Ang MMDA nagsasagawa na ng paglilinis ng mga drainage at daluyan ng tubig sa Metro Manila. Nagaantabay na rin anya ang lahat ng 73 pumping stations para sa posibleng malalakas na ulan. Nagapreposition na rin anya ang mga heavy equipment at iba pang kagamitan ng DPWH sa Cagayan Valley, kabilang na ang mga dump truck, backhoe at chainsaw. Ang Department of Social Welfare and Development mayroong higit 4.7 million family food packs na nakapreposisyon na sa buong bansa. Kabilang dito ang higit 217,000 food packs sa Cagayan Valley kung saan 23,000 inilaan para sa Batanes. Nakaalerto na rin ang Department of Health matapos maglabas ng weather alert ang Health Emergency Management Bureau sa mga regional office at centers for health development. Habang itinaas na rin sa code white ang alerto ng mga ospital sa ilalim ng DOH at handa nang i-deploy ang mga health emergency response team at Philippine Emergency Medical Assistance Team kung kinakailangan. Sa datos ng DOH, mayroong kabuuang 36.6 million pesos na halaga ng mga gamot, hygiene kit at mga kagamitang panglinis sa napreposisyon sa iba't ibang lugar. Maliban sa mga ahensya ng pamahalaan, si Pangulong Marcos Jr. mismo ay nakatutok din sa lagay ng panahon at sa magiging development nito sa susunod na mga araw. Paalala ng Pangulo sa taumbayan, maging alerto at palaging magbantay sa takbo ng panahon. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, Department of Social Welfare and Development patuloy sa prepositioning ng family food packs bilang paghahanda sa epekto ng Bagyong Inday. Repacking ng mga bagong stock ng ayuda, puspusan. Para sa kabuang ulat, narito si Mary Ann Bastasa. Habang pinalalakas ang pagpreposisyon ng mga family food packs ay walang tigil din ang repacking operations ng Department of Social Welfare and Development bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Ayon sa DSWD, kasabay ng pagre-repack ay tuloy-tuloy rin ang pagdating ng mga raw materials sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay para mapunan ng mga stockpile ng relief goods sa iba't ibang bodega ng ahensya. Layo nitong matiyak na may sapat na supply ng pagkain at agarang maipapamahaging tulong sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng bagyo. Nagpasalamat naman ang DSWD sa mga katuwang nitong cash for work beneficiaries, mga benepisyaryo ng Dole Tupad at mga walk-in volunteers na tumutulong sa araw-araw na pagre-repack para mabilis ang paghahanda ng relief supplies. Una lang siniguro ng DSWD na may sapat itong relief supplies at iba ang kinakailangan tulong para sa mga pamilya maaaring maapektuhan lalo na't nakapreposisyon na ang nasa 4.7 milyong family food packs sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Umaasa ang Department of Agriculture o DA na magiging mas matimbang ang dalang benepisyo ng Bagyong Inday kaysa sa tinatayang pinsalang posibleng idulot nito sa agriculture sector. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, una kasing binawasan ng alokasyon ang irigasyon kaya naman kung sasakto ang bagsak ng tubig ulan sa mga dam ay tiyak na mapatataas din nito ang water level na magiging malaking ginhawa naman sa mga magsasaka. Ito'y bagay na direkta namang makatutulong sa pagpapataas ng produksyon ng mga magsasaka. Kung babagsak yung ulan doon sa mga watershed areas ng mga major dams natin, Angat, Magat, makakatulong para tumaas yung water level. While it is true na nagbawas ng allocation for irrigation dahil mababa na sa critical water level. Kaya ang una talagang inaalisan yung irrigation. Kasi ang priority, of course, ang inumin tubig ng Metro Manila. So, importante itong parating na bagyo ay magbuhos ng ulan dito sa mga watershed area. Yan ang pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, inalerto na ng National Electrification Administration o NEA ang lahat ng electric cooperative sa bansa na agad magpatupad ng contingency measures bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Inday. Kabilang sa mga ipinag-utos ng NEA ang pag-activate ng emergency response teams, mahigpit na monitoring sa lagay ng panahon at paghahanda ng sapat na kagamitan at buffer stocks para sa mabilis na pagkukumpuni ng mga pasilidad ng kuryente. Layunin ng hakbang na mabawasan ng pinsala sa power distribution facilities at mapabilis ang pagpapanumbalik ng serbisyo kung magkakaroon ng malawakang pagkawala ng kuryente. Pinayuhan din ng NEA ang publiko na unahin ang kaligtasan, magtipid sa baterya ng mga communication device at agad iulat sa kanilang local electric cooperative ang anumang naputol na linya ng kuryente. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Isinailalim na sa Blue Alert status ang Metro Manila ngayong Huwebes, Hulyo 9, kasunod ng pinaigting na paghahanda para sa posibleng epekto ng Bagyong Inday na inaasahang magpapalakas sa hanging habagat at magdadala ng malalakas na ulan sa Kalakhang, Maynila. Kaugnay nito, mahigpit na binabantayan ng Philippine Ports Authority o PPA ang estado ng mga pantalan upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay PPA spokesperson Eunice Samar,
Samonte, ibinahagi nito ang kasulukuyang sitwasyon ng mga pasaherong na stranded bunsod ng masamang panahon. Kagabi po meron tayong 16, pero ngayon po meron po tayong 141 na stranded. No? Pero ito po nagbabago pa rin po at patuloy po ang ating pagmamonitor. Ang ating pong tala, meron tayong at least 53 trips canceled. Inisa-isa rin ni Samonte ang mga lugar na nakaranas ng suspensyon ng biyahe dahil sa banta ng bagyo. Meron po tayong ilang mga stranded na pasahero dito sa ating mga pantalan sa Panay de Maras. Meron din po tayo dito sa mga pantalan natin sa Zamboanga del Norte. No? So, base po sa ating report kagabi, as of 6 p.m. po kagabi, meron tayong 16 na stranded po. At ito naman po nabigyan na ng paunang mga ayuda at mula po sa ating mga pantalan na employees. Samantala, kinumpirma rin ng opisyal na agad na nagkaloob ang PPA ng mga libreng medical check-up at paunang ayuda sa pakikipagtulungan sa Department of Social Welfare and Development. Kabilang sa mga ipinamahagi ang ready-to-eat food packs para sa kapakanan ng mga stranded na pasaherong kasalukuyang naghihintay sa mga pantalan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority mula sa inaasahang magiging epekto ng Bagyong Inday nakalatag na. Tiniyak din ang ahensya na gumagana ang kanilang mga pumping station sa Kamaynilaan bukod pa sa inaasahan nilang pagdating ng karagdagang mobile pumps. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito si J. Mark Dagala. Nakalatag na mga paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA katuwang ang 17 lokal na pamahalaan para sa inaasahang pagkukupit ng Super Bagyong Inday. Pagtitiyak ni MMDA Chairman Atty. Don Artes, gumagana ang lahat ng kanilang 73 pumping stations sa Metro Manila at mayroon pa silang paparating na 11 mobile pump. Sa ngayon ay naka-preposition na rin ang rescue vehicle at rescue equipment ng MMDA para magamit sa pagresponde sa mga lugar na posibleng bahain dahil sa bagyo. Sa datos ng Department of Public Works and Highways o DPWH, mayroong 123 lugar sa Metro Manila ang lagi binabaha, gaya ng Kamanaba, Quezon City, Mandaluyong at iba pa. Sinabi naman ni San Juan City Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora na kanilang ipinaubaya sa mga LGU ang pagsususpindi sa mga klase. Identified naman namin yung mga areas kung saan naiipon yung basura. Baring tinatanong nyo, bakit hindi pa alisin? Well, inaalis yan. Ang problem, yung mga basurang bumababa dyan, galing sa iba't ibang lugar. May mga tauhan na kaming nakaabang. Best mindset po talaga is we prepare for the worst possible scenario. We hope for the best, but we always prepare for the worst possible scenario. Let us not underestimate the effects of Super Typhoon Inday. Let us be prepared. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nasa typhoon category na lamang si Bagyong Inday mula sa pagiging super typhoon. Sa kabila nito, nananatili pa ring malawak at mapanganib ang bagyo habang tinatahak ang direksyong Kanluran-Hilagang Kanluran. Ayon sa Pag-asa, maaaring dumaan ng bagyo ng pinakamalapit sa extreme northern Luzon sa pagitan ng Huwebes ng gabi at umaga ng Sabado. Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng Luzon. Inaasahang lalabas ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility sa Hulyo 11 at tatama sa kalupaan ng silangang baybayin ng mainland China sa Linggo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Puspusan ng pagtutok ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa iba't ibang lugar sa bansa, lalo ngayong pumapasok na ang mga malalakas na pag-ulan. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, inatasan siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking nakaantabay ang DPWH kasama ang iba pang sangay ng pamahalaan. Ito ay upang agad na tumugon sa mga lugar na madalas bahain at masigurong ligtas ang bawat mamamayan mula sa epekto ng mga
mga pagbaha. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang Oplan kontrabaha ng DPWH sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Tarlac, Naga at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, kabilang ang Cebu, Iloilo, Bacolod, Cagayan de Oro at Maguindanao bilang bahagi ng patuloy na paghahanda ng pamahalaan ngayong tag-ulan. Sa nasabing programa, isinasagawa ang paglilinis, desilting, dredging at pag-aalis ng mga obstruction upang mapabuti ang daloy ng tubig at mabawasan ng panganib ng pagbaha. Una nang sinabi ni Dizon na ngayong pagpasok ng malalakas na pag-ulan ay masusubok ang mga ginawang flood control na naisaayos matapos mabuko ang mga ghost at substandard na proyekto. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas maraming bata ang mabibigyan ng masustansyang pagkain sa ilalim ng feeding program ng pamahalaan dahil hindi napipiliin ang mga mag-aaral na pakakainin sa mga paaralan. Layo ng panibagong hakbang na ito ng gobyerno na masiguro na lahat ng bata na pumapasok sa eskwelahan ay makakakain ng masustansyang pagkain, bagay na makatutulong sa kanilang focus at pag-aaral. Makatulong din ang programa sa local suppliers lalo't sa kanila kukuha ng mga supply na gagamitin para sa feeding program. Ang nagiging dahilan kung bakit hindi makapag-aral na mabuti yung mga kabataan ay kulang sa pagkain. At kaya tinanggal na natin yung problema na yan para tiyak tayo na lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin ang kanilang kakainin. Kaya yan ang inuuna natin na alagaan, na sila ay makakain ng maganda, sila ay maging masustansya ang kanilang kinakain, sila ay ligtas sa sakit, at sila ay makapag-aral na mabuti. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Magsasagawa ang Department of Education o DepEd ng active shooting drills mula Biyernes, Hulyo 10, kasunod ng insidente ng pumamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Sinabi ni Education Secretary Sani Angara na layunin ng naturang drills na maipakita sa mga estudyante at school personnel ang mga hakbang na dapat gawin sakaling magkaroon ng insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan. Ayon kay Angara, dahil dito ay magkakaroon ng mga protocol na susundin sa mga ganitong sitwasyon. Nag-a-adjust tayo kasi ito yung kauna-unahang school shooting. No? So, ibig sabihin yung estudyante yung namaril. So, ginagawa na natin yung active shooter drills. Anong gagawin kapag may ganyang shooting sa eskwelahan? May ilo-launch tayo sa Fairness, yung shooting drill na ipapakita natin anong kailangan gawin kapag may bumaril sa isang eskwelahan. Lahat ng may protocol na tayong automatic. Education Secretary Sani Angara. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuloy-tuloy ang pag-aaral sa wage hike sa iba pang rehiyon upang madetermina kung kailangan ang dagdag, magkano ang aumento na ibabatay sa sitwasyon at presyo ng mga bilihin sa bawat rehiyon. Ani Pangulong Marcos, buwan ng Setyembre ay inaasahang maglalabas na rin ng kani-kanilang pasya ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards para sa posibleng dagdag sahod sa iba pang rehiyon ng bansa. Ilalabas lamang ang mga rekomendasyon ng bawat wage board matapos makompleto ang kanilang pag-aaral. Kaugnay nito ay inihayag ng Pangulo na nasa mahigit 200 piso na ang kabuang itinaas ng minimum wage sa National Capital Region na anyay pinakamalaking naitalang wage increase sa Kalakhang, Maynila sa buong kasaysayan ng bansa. Ang susunod ay sa mga region na pero matagal pa yan, mga September, October pa yung mga iba. Kaya pagka natapos na sila sa kanilang pag-aaral, ay lalabas na rin natin yung ating mga naging resulta. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, sumentro sa economic growth at modernisasyon ng government systems ang pulong ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating British Prime Minister Tony Blair sa Malacanang. Kasama ng dating Prime Minister ang mga kinatawan ng kanyang think tank, Tony Blair Institute for Global Change, isang non-profit, non-partisan consultancy firm na nagbibigay ng payo sa mga pamahalaan, negosyante at politiko tungkol sa polisiya at teknolohiya. Kinilala ni Pangulong Marcos ang patuloy na pakikibahagi ng dating Prime Minister sa pagpapabuti ng pamamahala sa pamamagitan ng Tony Blair Institute for Global Change. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, kabilang sa mga napag-usapan ay mga estratehiya para panatilihin ang paglago ng ekonomiya, pagpapalakas sa National Crisis Management Systems ng Pilipinas at paggamit ng artificial intelligence upang mas gawing epesyente ang mga operasyon ng pamahalaan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Palalawakin pa ng gobyerno ang mga hakbang nito upang abatan ang bumababang employment at alalayan ang mga manggagawa na apektado ng global economic pressures. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, mahigpit na binabantayan ng pamahalaan ang labor market kasunod ng napaulat na pagtaas sa 2.5 million na unemployed Filipinos noong Mayo. Kabilang anya sa dahilan nito ay ang global oil crisis na siya ring nakaapekto sa ilang sektor tulad ng agrikultura. Nandun pa rin po yung interventions ng government para po kahit papano ay maibsan nga ang impact nitong nararanasan natin. Na hanggang ngayon po ay nandyan pa rin po. But still, hindi nagpapabaya ang gobyerno para kahit papano ay makapagbigay tayo ng ayuda sa ating mga kababayan. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Hindi na pag-usapan sa mga pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang napaulat na impeachment plot laban kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, wala pang nakikitang formal na reklamo ukol sa usapin kaya't wala pang reaksyon ang Pangulo ukol dito. Sa pagkakataon pong yan, hindi pa rin po namin na pag-uusapan. Hindi po siya nagiging issue sa ngayon sa mga meetings po ng Pangulo. Sa ngayon din po ay hindi ko po alam kung mayroon na po bang kopya ng complaint o parang naibabalita lang ito. Dahil alam ko na ibalita ito, pero parang wala pa po yatang complaint na nailalabas. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Vice President Sara Duterte bigo pa ring maitanggi ang mga akusasyong kinakaharap nito sa impeachment trial ayon sa Malacanang. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito si Alvin Baltazar. Hinanap ng Malacanang na magbuna sana kay Vice President Sara ang pagtanggi sa mga akusasyong ibinabato dito na bahagi na ng ginagawang paglilitis sa Senado. Ayon kay Palace Press Officer PCO Undersecretary Claire Castro, mas nanaisin siguro ng taong bayan na madinig mismo kay Vice Presidente ang pagpapabulaan kontra sa mga akusasyong kinakaharap nito. Ang nangyayari ani Castro ay ipinapaubaya na lang ng bise sa kanyang mga abogado ang lahat na ang ginagawa naman ay idinadaan sa teknikalidad ang atake ng pagdepensa. Sa harap nito ay sinabi ni Castro na baka bahagi ito ng strategy ng depensa at marahil ay hindi pa kinakailangan ng presensya ng Vice Presidente sa nasabing hearing kamakalawa. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Claire Castro. Mas nanaisin siguro ng taong bayan na madinig mismo kay Vice Presidente ang pagtanggi ng mga akusasyon sa kanya, hindi lang puro technicalities ang ginagawang depensa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kaugnay pa rin sa impeachment, tinawanan na lamang ng House Prosecution Panel ang iginiit ng depensa ni Vice President Sara Duterte na wala umanong maipakitang ebidensya na may kinontratang assassin ang Vice-Presidente. Ayon kay Impeachment Manager at House Prosecution Spokesperson Robert Ace Barbers, hindi nagkakaroon ng aktwal na kontrata ang isang kriminal. Pabiro pa nitong sinabi, nakakasuhan din daw ba ng breach of contract ang kriminal dahil hindi nito nagawa ang trabaho niya. Wala pa ako nakitang nangyaring gano'n, no? Na kung saan ang isang kriminal ay may kontrata. No? If indeed the person is a assassin or is an assassin, wala naman siguro kontrata yan. Diba? Wala naman siguro ding pipirma. Halimbawa, hindi tumupad sa kontrata, didemanda mo ba siya ng breach of contract? Diba? Hindi. Yan ang pahayag ni Impeachment Manager at House Prosecution Spokesperson Robert Ace Barbers. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, naniniwala ang House Prosecution Panel na naipaliwanag ng maayos ni National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Calilong ang kanyang mga testimonya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Calilong ang unang testigo ng prosekusyon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay House Prosecution Panel Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, sinabi nito na mula sa isinagawang cross-examination ng defense panel kay Calilong, pinatunayan ito na lehitimo o tunay ang pagbabanta ni Vice President Duterte buhat sa ipresentang video evidence ng prosecution. Ani Tolosa, wala na ring question sa authenticity ng video dahil mismong ang depensa ay gumamit din ito mula sa kanilang pag-uusisa. Paliwanag pa ng abogado, sa grave threat ay hindi na kailangang patunayan na nagawa ang pananakot. Ang importante anya ay mapatunayan na ginawa ito at nagdulot ng takot sa pinatutungkulang biktima, lalo na kung mayroong kakayahan ang taong nagbanta na gawin ito. Paliwanag niya ng mabuti, no, kung bakit authentic, no, or tunay itong video na presenta kung saan pinapakita yung nangyaring pagbabanta sa buhay at pag-amin, no, na pagkakasunduan sa isang mamatay tao ng respondent. At sa palagay ho namin, he was able to withstand yung scrutiny ng cross-examination ho, no, dahil as I've stated a while ago, in fact, ginamit ho ng depensa mismo yung sariling video footage na yan, no, sa kanilang cross-examination. So which shows wala nang question dun sa authenticity. And kung meron ho tayong isang pinakatatandaan dun sa naging testimonya niya, yung naging sagot niya sa katanungan about ho dun sa threats, no? At ang sinabi niya, the threat was absolute. Ng pahayag ni House Prosecution Panel Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ten out of 10 ang score ng depensa sa kanilang cross-examination sa naging impeachment trial nitong Miyerkules. Ayon kay Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng depensa, sa kanilang pag-usisa sa unang testigo ng prosekusyon ay nakuha nila ang mga target o mga nais nilang ipunto sa kanilang mga tanong. Ilan dito ay ang mga investigasyon na ginawa ng NBI, anong parte ng video ang ginamit at kung ano ang mga affidavit na ginamit sa investigasyon. Naipakita rin anya nila ang ilang parte ng Zoom video na nais nilang maipakita. Sa akin, 10 out of 10 din. Score internally, meaning we're very happy that we hit our targets. But as to yung scoring on nanalo ba kami today or yesterday or ano, I really don't want to do that. As you can see, ang tanong sa amin kanina is bakit kami object kahapon. And then ngayon nakita nyo rin, puro objection din ng prosecution. And I'm saying, there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with the prosecution objecting. There's nothing wrong with us objecting. It's just lawyers doing their job.
Ang pahayag ni Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng depensa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, pangakong tulong pinansyal para sa mga nasunugan sa Batak Public Market ipinamamahagi na ngayong araw. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula Radyo Pilipinas, Lawag. Itong palantilo kala gobyerno iti syudad ti Batak ti tulong nga imunan a kinarina kadagiti naapektaran ti uram iti Batak Public Market iti Domingo ti Rabii. Kabagpaiswanan, kinumpirmaran ni Community Affairs and Development Officer Angelica Yumol nga irugidan ti agibunong kadagiti affected stall owners and vendors iti financial assistance staff no matulungan digitoy abumangon. No paisaan pay ana ilawlawag no kasano a madeterminar iti kantidad a mayted inbaga ni Yumol at ti maximum a maawat ti maysa nga benepisyaryo kat umabot ti 100,000 pesos. Mayuswat tinuso nga distribusyon itang malam iti Ilocos Norte Trading Center. Kabayatan na lang ipaayon ti tulong ti Department of Social Welfare and Development kadagiti stall owners ken kadagiti empleyado na ipaay ti 10,000 pesos kada kwada babaan iti assistance to individual in crisis situation. Manipod iti syudad ti Batak, Jude Pitpitan na Radyo Pilipinas sa World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Jude. Samantala, balita naman sa La Union. Bayan ng Luna sa lalawigan ng La Union nagdaos ng pre-disaster risk assessment meeting bilang paghahanda sa Bagyong Inday. Ang balitang yan iatid sa atin ni Glenda Sarak ng Radyo Pilipinas, Agoo. Nangangay iti municipal government ti Luna La Union iti pre-disaster risk assessment meeting tapno mapatibkar ti panagsagana kin kinaalerto ti ili iti posible nga agbaling epekto ti bagyo nga Inday. Di maray iti taripnong ti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council dadaulo dagiti departamento, dagiti uniform personnel, response agencies, ken dagiti punong barangay ti 40 a barangay ti Luna. Pinagsasaritaan dagiti posible apeggad a mapasaran ken impanamnama
biktimada ti kinasagana ti lokal a gobyerno ken ti komunidad. Impanamnama matdag ti masaknan nga opisina ti kinasagana dagiti taraon, non-food supplies, rescue equipment, emergency vehicles, communication assets, agas ken dumapay a kasapulan. Inyo na unay ni Luna Mayor Gary Pinzon ang napatag ti panagsagana uray saan a direkta ang matamaan ti munisipyo iti bagyo nang runa ta posible ang marik na latat epekto na ditoy La Union. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Glenda mula Luzon. Baba naman tayo sa Kabisayaan. Department of Social Welfare and Development Regional Office 8 nakikiisa sa pagdiriwang ng National Anti-Trafficking Awareness Month 2026. Ang kabuang ulat hatid ni Aljon Madot ng Radyo Pilipinas Sogod. Nakikiusa ang Department of Social Welfare and Development kundi DSWD Field Office 8 sa Interagency Council Against Trafficking uban pa ang mga ahensya sa gobyerno, civil society organizations ug mga komunidad sa tibok nasod sa pagsaulog sa National Anti-Trafficking Awareness Month 2026. Ubos sa tema nga isang nasyon isang aksyon tapusin ang human trafficking ngayon, gipasiugda sa DSWD 8 nga ang pagwagtang sa human trafficking nagkinahanglan sa iniusang paningkamot sa matag Pilipino. Gibutyag sa ahensya nga ang human trafficking usa ka seryosong paglapas sa tawhanong katungod nga naguba sa kinabuhi sa mga biktima ug naghulga sa kalawasan ug dignidad sa katawahan. Nagpadayag usab ang DSWD 8 sa pagpaligon sa kampanya Batok sa Human Trafficking pinaagi sa pagpataas sa kahibaw sa publiko, pagpanalipod sa mga biktima o survivor, pagdasig sa pagpunubag sa mga responsable niini o pagpalambot sa kultura sa pagbantay ug pagtinabangay sa komunidad. Gikan sa Sogod Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Aljon mula Kabisayaan. Tawid naman tayo sa Mindanao. 44 na social workers at population officers sa Misamis Oriental sumailalim sa pagsasanay upang maging marriage counselors sa kani-kanilang local government units. Si Romy Kapinpuyan ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye. Gisugdan nitong miging adlaw ang 5 ka adlaw nga training on pre-marriage counseling nga gipangunahan sa Provincial Population Office. Apil sa mga partisipante mga social workers ug population officers gikan sa lain-lain nga LGU sa probinsya, lakip na mga imbitado gikan sa Tangub City ug Bukidnon. Tumong sa training ang papalig-on nagkahanas sa mga partisipante sa paghatag og pre-marriage counseling ngadto sa mga couples na nag-edad 18 ngadto sa 25 anyos. Human sa training, makadawat sila og Certificate of Accreditation aron nga mahimong opisyal nga pre-marriage counselor sa ilang LGU. Matod pa ni Provincial Population Officer Andrew Gapos, ikapito ang Misamis Oriental sa Tipog Nasod nga nagpatuman ini nga gisuportahan sa DSWD Academy o ni Governor Juliet Uy. Ang training mulungtad hangtod sa Hulyo 10. Mula sa Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan, ang Radyo Pilipinas Cagayan de Oro para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Romy mula Cagayan de Oro. Lipat naman tayo sa Zamboanga. Mga biktima ng nagdaang lindol sa lungsod ng Zamboanga nakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan. Si Shirley Espino ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa detalye. Continúa el dalido de ayuda financial del gobierno local para na mga biktima del temblor na siyudad de Zamboanga. Más de 1,000 mga familia desde mga isla y coastal barangays el recibí el recovery aid que estaba ng gobierno nacional. Y encabezada líder de ayuda el LGU por medio del City Social Welfare and Development Office. Recientemente recibí el 1,154 familia desde mga barangay de Tictabon, Pangapuyan, Arena Blanco, Mampang y Talon-Talon con el ayuda financial del gobierno.
Cada pamilya ya recibí el 2,000 de peso ayuda estaba na Malacañang bajo na Social Civic Project Fund. Si Acorda Ciudad ya recibí total de 15 milyon de peso ayuda estaba na Malacañang después tupa con la ciudad del intensity for temblor del pasado mes. Desde na Orbit Zamboanga is si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Shirley mula Zamboanga. Kawing naman tayo sa Caraga. Bagong patient transport vehicles mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office magpapabuti sa access sa serbisyong pangkalusugan sa rehiyon ng Caraga. Si Dayanara Hake ng Radyo Pilipinas Butuan sa detalye. Mas napalig-on ang kaandam sa mga lokal nga panggamhanan sa Caraga sa pagtubag sa mga emerhensya human makadawat ang 5 ka probinsya sa rehiyon og bag-ong patient transport vehicles kon PTVs gikan sa Philippine Charity Sweepstakes Office kon PCSO adlong Martes, Hulyo 7, 2026 sa Butuan City Sports Complex. Sumala ni PCSO General Manager Melquiades A. Robles, ang mga sakyanan makatabang sa mas paspas nga pagresponde ug pagdala sa mga pasyente ngadto sa mga ospital ug uban pang pasilidad panglawas. Sa matuod lang, dili lamang mga salakyanan ang atong ginatubyan karon. Ang matag patient transport vehicle usa ka simbolo sa paglaom alang sa mga magdos nga kinahanglan madali og dalpon sa ospital sa biktima sa aksidente nga nanginahanglan og bayong tambad. Ang maong inisyatiba gilauman nga makaayo sa kalidad sa serbisyong panglawas sa mga komunidad ilabi na sa mga lugar nga layo sa sentro sa medikal nga serbisyo ug makahatag og mas dinaliang tabang sa mga nanginahanglan. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Dayanara mula Caraga. Tunguin naman natin ang Region 10. 1 milyong pisong halagaan ng smuggled na sigarilyo nasabat sa Lanao del Norte. 4 na sospek arestado. Si Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan sa detalye. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula Balitang Probinsya, tunguin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihahatid sa atin ni Steph Vicente sa pagbabalik po yan ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Magandang araw, nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Nakakuha ang Pilipinas ng 8 bilyong pisong investment pledges mula sa IT-BPM companies mula sa Canada, kabilang ang mga kumpanyang BlackBerry, CGI, Everrise, InTouch CX, Manulife, NQX, OpenText, Sun Life at TELUS sa nakapulong ng delegasyon ng Pilipinas sa Canada. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, layon ng investment plans na lumikha ng dekalidad na trabaho, pabilisin ang digital transformation at palakasin ang posisyon ng Pilipinas bilang pinagkakatiwalaang global technology hub. Dagdag nito, lumalawak pa ang workforce mula sa dating back-end capabilities at nagiging mahalagang katuwang ng global enterprises na nangangailangan ng skilled talent at AI-related operations. Samantala, sinabi ni DFA Officer in Charge of the Office of Public Diplomacy spokesperson Annalyn Ratone na higit pang mapapadali ang pagpasok ng IT-BPM investments mula sa Canada sa pamamagitan ng Free Trade Agreement. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, inanunsyo ng Bureau of Internal Revenue o BIR na ibinalik na ang dating excise tax rates sa kerosene at liquefied petroleum gas o LPG matapos bumaba sa mas mababa sa $80 kada bariles ang average na presyo ng Dubai crude oil noong Hunyo. Batay sa sertipikasyon ng Department of Energy o DOE, umabot sa $79.45 kada bariles ang isang buwang average na presyo ng Dubai crude oil mula Hunyo 1 hanggang 30, 2026. Dahil dito, otomatikong ibinalik ang excise tax rates sa kerosene at LPG sa mga itinakdang halaga sa ilalim ng National Internal Revenue Code of 1997 alinsunod sa Executive Order No. 114 Series of 2026. Ayon sa BIR, epektibo ang pagbabalik ng dating singil simula kahapon Hulyo 8, 2026 at hindi na kailangan ng karagdagang kautusan upang ipatupad ito. Pansamantalang sinuspinde ng Executive Order No. 114 Series of 2026 ang excise tax sa ilang produktong petrolyo sa loob ng 3 buwan upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, patuloy naman na magsusumikap ang Department of Labor and Employment o DOLE upang makapagbigay ng dekalidad na trabaho na may disenteng sahod, mataas na productivity at mas magandang oportunidad para sa mga manggagawa. Ginawang pahayag matapos tumaas ang employment rate sa bansa. Batay sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 49.63 milyon ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho nitong May. Ito ay tumaas ng 740,000 na mga Pilipino na nagkaroon ng trabaho kumpara noong Abril. Sinabi naman ni Labor Secretary Francis Tolentino, patuloy nilang pinalalakas sa mga programa ng kagawaran para makalikha pa ng mga dagdag trabaho gaya ng job matching, skills training at job fairs sa iba't ibang bahagi ng bansa. Paglilinaw naman ng Labor Department na nanatiling generally stable ang labor market sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Samantala, makasisigurong dekalidad, masustansya at ligtas para inumin ang mga gatas at dairy products na gagamitin para sa milk feeding program ng pamahalaan para sa mga kabataan. Sa panayam, sa National Dairy Authority o NDA Administrator Attorney Marcus Antonius Andaya, mahigpit ang mandato ng kanilang ahensya pagdating sa food safety protocols. Mula kasi sa pagbibigay ng lisensya sa dairy farms ay masinsinan na ang ginagawang inspeksyon ng NDA, hindi rin pinalulusot sa proseso ang mga gatas na dinadala sa mga processing center hanggat umabot ito sa pinal na produkto na binubusisi at sinusuring mabuti ng NDA bago mabigyan ng sertipikasyon at mailabas sa merkado. May mga itinakdaring protocols ang NDA pagdating sa pagbibigay ng gata sa mga kabataan upang matiyak na sariwa at maayos ang kondisyon nito bago makonsumo ng mga bata. Dagdag ni Andaya, magkaibang uri ng gatas ang ibinibigay para sa mga paaralang nasa malalayong lugar. Ito nga ay ang sterilized milk na may mas matagal na shelf life. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Hulyo 9, 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 61 pesos and 55 centavos. Nanatili namang nasa 38 centavos ang Japanese yen. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 pesos and 60 centavos habang nanatili sa 4 centavos ang South Korean won. Nasa 9 pesos and 4 centavos naman ang Chinese yuan habang ang Hong Kong dollar ay katumbas ng 7 pesos and 85 centavos. Nasa 82 pesos and 45 centavos naman ang British pound habang katumbas ng 70 pesos and 30 centavos ang euro. Ang Canadian dollar ay nasa 43 pesos and 43 centavos habang nasa 16 pesos and 39 centavos naman ang Saudi Arabian rial. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Para kay bagong NLEX head coach Jimmy Alapag, nakatuon ang buong programa sa pag-angat ng mga manlalaro at pagpapatuloy na magandang ipinapakita ng Road Warriors sa nakaraang conference. Mahigit isang linggo na siyang kasama ng koponan habang pinaghahandaan ang PBA Season 50 Governors Cup.
at nakita niya ang mataas na energy at competitive mood ng team. Hawak ni Elapag ang squad na nagtapos bilang top seed sa Commissioner's Cup eliminations at layunin niyang gamitin ang mga aral mula sa quarterfinal exit upang makabuo ng mas malalim na playoff run. Binibigyang diin niya ang paghubog ng players hindi lang bilang atleta kundi bilang isang pamilya, habang ipinapatupad ang mga natutunan niya sa NBA tungkol sa player development at relationship building. Kasama sa kanyang long-term plan ang pag-angat ng bawat manlalaro, pagpapalakas ng team chemistry at pagbuo ng kultura ng positivity at competitiveness. Magsisimula ang kanyang head coaching era sa Julio Agis kontra Macau Giant Pandas sa pagbubukas ng Governor's Cup sa Inaris Center sa Antipolo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinangunahan ni Justin Cargo ang 18 puntos na comeback ng Letran para sa 70-66 panalo kontra Perpetual sa PhilOil Eco Oil Preseason Cup. Nagtala si Cargo ng 15 puntos habang tinapos ng Knights ang eliminations na may 8-game winning streak at top seed sa NCAA bracket. Makakarap nila ang University of Santo Tomas sa quarterfinals. 3 panalo sa 9 na laro ang final record ng Altas na pinangunahan ni LA Casinillo sa 19 na puntos. Sa iba pang laban, dinomina ng San Beda ang Mapua 68-49 para kunin ang number 2 seed at makasagupa ang Lasal sa playoffs. Tig-14 na puntos sina ZJ Etule at JC Bonzalida habang si J. Mark Lloren lang ang umabot sa double figures para sa Cardinals. Makakarap ng Mapua ang University of the Philippines sa quarterfinals. Nagpasiklab si Renz Villegas sa 27 puntos sa 95-91 panalo ng Lyceum kontra Emilio Aguinaldo College. May tig-11 puntos sina Nathaniel Fuentes at Jerome Almario habang pinangunahan ni Jacob Shanoda ang Generals sa 16 na puntos. Sa UAAP side, tinapos ng FEU ang kampanya sa 79-63 panalo kontra Adamson. Nagdomina si Mo Konate sa 21 puntos at 12 rebound habang may tig-14 puntos sina Kirby Mongcopa at Cabs Cabonillas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tuloy ang pag-angat ng karera ni Jerry Abadiano matapos kumpirmahin ng Ulsan Hyundai Mobis Phobos na sasama na sa kanilang roster ang dating UP Fighting Maroon para sa 2026 to 2027 season ng Korean Basketball League o KBL. Isang two-time UAAP champion at kilalang defensive guard, inaasahang magdadala si Abadiano ng sigla at toughness sa Ulsan Hyundai na nagtapos lamang sa 18-36 record noong nakarang season at pumesto sa ikawalong slot. Pagkatapos ng matagumpay na collegiate stint sa University of the Philippines, naglaro si Abadiano para sa San Juan Knights sa Maharlika Pilipinas Basketball League kung saan patuloy siyang nagpakita ng maturity at consistency. Sa 14 na laro, nag-a-average siya ng 9.6 points, 2.6 rebounds at 1.9 assists habang nasa tuktok ng standings ang San Juan sa kartadang 13-1. Para sa Ulsan Hyundai, malaking hakbang ang pagkuha kay Abadiano, isang batang guard na may championship pedigree, matatag na depensa at kakayahang mag-contribute sa opensa. Para kay Abadiano, ito naman ang susunod na yugto sa kanyang pag-unlad bilang profesional na manlalaro at pagkakataong makipagsabayan sa isa sa pinakamalakas na liga sa Asia. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Pinangunahan ni Michelle Gumabaw ang Creamline Cool Smashers sa isang matatag na 4-set na panalo kontra Nextled 25-18, 25-23, 16-25 at 25-19 sa Premier Volleyball League o PVL On Tour Showdown sa The Capital Arena sa Ilagan, Isabela. Sa kabila ng pagkawala ng ilang pangunahing players, umangat si Gumabaw bilang sentro ng opensa ng Creamline, nagtala ng 18 puntos mula sa 16 na attacks, isang block at isang service ace. Malaking tulong din ang 13 puntos ni Lori Bernardo sa pagpapatibay ng Cool Smashers. Hindi nakalaro para sa Creamline sina Tots Carlos, Eliza Valdez, Bea De Leon, Pangs Panaga at Alas Pilipinas Captain Gia De Guzman, ngunit nanatiling matatag ang koponan. Agad ding nagparamdam ang bagong recruit na si Ishi Lalong Isip mula Signal na nagambag ng 9 puntos sa kanyang unang laro para sa Powerhouse Squad. Nag-uwi ang Creamline ng 100,000 pisong papremyo habang nakakuha ng 50,000 piso ang Nextled na pinangunahan ni MJ Phillips. Sa panig ng Nextled, naglaro bilang main setter si Jel Cayuna matapos magpaalam sa Alas Pilipinas pool. Nagtala siya ng 22 excellent sets at sa kanyang pagbabalik bilang chameleon. Hindi naman naglaro si Brooke Van Sickle kaya si Phillips ang nanguna sa opensa ng Nextled sa 13 puntos. May 3 pang chameleons na umabot sa double digits, 12 puntos si EJ Laure at tig-11 puntos sina rookie Ira Jaboneta at veteran Jonah Sabete Escamillan. Nagkaroon din ng special na sandali ang dating Signal players na sina Cayuna, Lalong Isip, Jackie Acuña at Erin Pangilinan na ngayon ay magkakaibang koponan na ngunit nagkasama sa PVL Showdown. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, umarangkada ang Akari Rizal Sparks sa overtime para kunin ang 92-88 panalo kontra Batangas New Zealand Blue Fire sa Game 1 ng 2026 Women's Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL Finals sa Hoops Haven sa Pasay. Pinangunahan ni Mar Prado ang finishing kick sa extra period habang sina Camille Sambile at Aliana Lim ay nagbigay ng mahalagang puntos para maibalik ang kontrol ng Sparks matapos ang malaking paghabol ng Lady Valkyries. Naitayo ng Akari Rizal ang 21 puntos na kalamangan sa third quarter, ngunit bumalik ang Batangas New Zealand sa likod ni na April Bernardino, Pringle Fabruada at MG Kalang at umabot pa sa pagkuha ng 69-62 lead sa fourth quarter. Naitulak ng big shots ni Prado, Sambile at Lim ang laro sa overtime kung saan tuluyang sinelyuhan ng Sparks ang panalo. Bumida si Raisa Palmera D sa first half para sa Akari Rizal na nagtala ng 20 puntos habang may 19 na puntos si Sambili, 17 si Lim at 14 si Prado. Nagpakitang gilas din si Shemaya Abatayo sa 12 puntos at 9 na assist. Para sa Batangas New Zealand, nagpasabog si two-time most valuable player Bernardino ng 23 puntos, 11 rebounds at all-around numbers, habang may 19 na puntos si Fabruada bago ma-foul out. Nagambag si Kate Castillo ng 12 puntos at 11 si Kalang. Isang panalo na lang ang kailangan ng Akari Rizal para agawin ang Corona sa Game 2 sa Linggo na gaganapin naman sa Paco Arena. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Win Peñano. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Salamat Leo para sa balitang sports ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Kay Steve Vicente para sa balitang negosyo at kalakalan, kay Leo Magpayo para sa balitang pampalakasan, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hero Luzero, JP Lumuntad at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayin niyo po ang mga mainit na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano. Naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.